Magandang hapon po sa inyo mga ka-hometown at sa hapon nga po na ito mayroon tayong bagong pag-uusapan na issue. Ito ay tungkol doon sa lumabas na issue na kung saan kapag si aspiring Vice President Sara Duterte daw ang naging pangalawang pangulo ay isusulong niya yung pagkakaroon ng mandatory military service. So yan po ay 2 taon na mandatory military service. At yan nga po yung pag-uusapan natin sa hapon na ito. So titingnan po natin dito yung mga pahayag ni Scout Ranger Kabunok. Bibigyan natin ng reaksyon. Okay, pagpatuloy natin. Meron tayong magandang usapan. Ito ay sa mandatory military service. Ito yung mabasa natin na init na balita ngayon. And nga po at nakalagay dyan sa Inquirer.net na kung saan kapag na-elect daw si aspiring Vice President Sara Duterte ay ipupush niya yung mandatory military service for all Filipinos. Tuloy pa natin. Si Vice Presidential candidate Sara Duterte ay nakahe. Ayon sa kanya, kung siya ay elect bilang Vice President ng ating bansa, ay gamitin niya ang kanyang kusina para hikayatin ang reso ng Senado na magbasa ng batas para magkaroon ng mandatory military service lahat ng Pilipino na umabot na ng 18 years old. Of course, marami ang mga kumontra dito, kagaya lang din sa tinatawag na mandatory ROTC program na isinusulong naman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte as early as 20. So tama po yung sinabi ni Scout Ranger Kabunok. Marami na naman yung kukontra dito sa ganyan na programa. Sapagkat nung una nga po, nung kakapasok pa lang ni President Duterte sa pagkapangulo ay kanya namang isinulong yung mandatory ROTC. Ngunit hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin na bibigyang linaw kung ito ay natuloy o naaprubahan na ng mga gumagawa ng batas. At ito na nga po, mayroon na namang bagong issue na kung saan isusulong ni aspiring Vice President Sara Duterte yung pagkakaroon ng mandatory 2 years military service sa lahat ng mga Pilipino. Siguradong marami na namang dyan, kokontra. 2018. Ano ba kasi ang kahalawa? Doon sa mandatory ROTC program ay lahat ng mga senior high school ay mag-undergo ng ROTC training. Kung dati ay lahat ng mga college ay mandatory ROTC, sa mungkahin naman ni Presidente ay gawin ito sa high school. Matatandaan na ang mandatory ROTC program ay natanggal na may pasa ang Republic Act 9163 o yung STP law pagkatapos na isang malagim na pangyayari kung saan ay si Mark Chua, sa estudyante sa USC ROTC ay sa aging. Balikan natin yun ng konti. O yung STP law. Okay, nakalagay dito sa Republic Act number 9163. Sabi dyan, an act establishing the National Service Training Program, NSTP, for tertiary level students, amending for the purpose Republic Act number 7077 and Presidential Decree number 1706 and for other purposes. Ito ay na-ratified noong January 23, 2002. Ako naman ay pumasok ng college ng taong 1999. Kaya inabot ko pa yung mandatory ROTC sa lahat ng kumukuha ng degree courses. So kaya ako ay nag-ROTC ng 2 taon. Yung ROTC doon sa school namin ay Air Force yung humahawak. So kaya nag-undergo ako ng training ng 2 years. Kaya hindi ako kumukontra doon sa pagpapatupad ng mandatory ROTC sapagkat ako ay graduate ng ROTC. Pagkatapos ng isang malagim na pangyayari kung saan ay si Mark Chua, sa estudyante sa USC ROTC, ay namatay sa hazing. Ito ay sa USC ROTC noong taong 2001. Dahil naging parang elective na lamang. Pipili ka kung anong gusto mo. LTS, CWAT, o kaya ROTC. Ngunit, ang ROTC program ay meron pa rin sa mga state colleges at universities. Ang example niyan ay sa UP, at sa iba pang mga eskwelahan.
Ako, nung ako ay nasa Division Marawi City, parang nakarating sumali sa ROTC, parang talagang pinagmamalaki namin na kami ay sumali sa naturang training. Parang pride na namin yun. Nang ito ay nag-optional, talagang umumunti ang bilang ng mga kabataan na sumasali dito. So, dalawa yung idea. Ang isa ay yung mandatory ROTC para sa senior high school. Actually, may ibang version yan ang Senado at Kongreso. Ang isa naman ay manatili na doon para sa college pero mandatory ROTC. At ngayon ay minumungkahi naman na gawin na lang mandatory military service. Ang ibig sabihin nun, kahit ikaw ay high school graduate o hindi, basta 18 years old, pagpatong mo ng 18, mag-serve ka sa ating bansa. So, posible po yan na mangyari kapag yan ay naipasa sa Senado at sa Kongreso yung pagkakaroon ng mandatory military service. Sapagkat mayroon na pong mga bansa na gumagawa niyan. Kung hindi po ako nagkakamali sa United States at iba pang mga bansa sa Europe, ay isinasagawa yung mandatory military service na 2 years. Parang ganun din sa South Korea. Tuloy natin. Ano ang mga kailangan nun? Mas marami ang papasuluhan natin. Now, say for example, mandatory service ay 3 years. Rango private. Pagpasok niya, sa sweldo ng bawa 30,000. So, bibilangan natin ang umaabot ng 18 years old every year. So, ito ay nasa PSA, Philippine Statistics Authority. Tama nga naman po kung sakaling maipatupad ito sa ating bansa ay madadagdagan yung gastusin ng ating pamahalaan para sa pagpapasweldo doon sa mga Pilipino na magiging mandatory yung military service. So madadagdagan yung gastusin ng ating pamahalaan. Tuloy pa natin. Ang challenge nito ay paano tuluhan ang programa kung mandatory military service. Bilang natin ang umaabot sa 18 years of age every year. At yun ay papasok sa transition. At ano treat natin doon sa talagang ayaw. Hindi na sa mga gusto niya. Parang gusto niya beauty parlor na trabaho. Ayun niya. Ang iba ay gusto niya ganitong vocation na gagawin. Hindi niya hilig ang milita. Kaya maliwanag na nandito. Wala na ng mga laki sa mayayamang pamilya ay hindi sanay sa mahirap na training ay maaaring hindi nila ito magustuhan. Baka nga kaya nahirapan yung Congress at yung Senate na ipasa yung mandatory ROTC sapagkat syempre yung mga politiko natin dyan ay mas marami yung mga nakakaluwag sa buhay, mas mga mayayaman. Syempre, poprotektahan nila yung kanilang mga anak sa tingin ko lang. Sa mandatory ROTC program naman ay marami rin kumukontra. Dahil sabi nila, hindi namin gusto lahat eh. Ang iba ay ganitong training ang gusto nila. Community service. Nagsisilbi rin naman kami sa bayan. So wala lang katapusan na debate at para sa Armed Forces Philippines, ang dalawang idea ay maganda, ngunit ang mga desisyon ay tinitipid parati yan doon sa available resources. Magkano ba ang gagasin kung gawin mandatory ROTC para sa lahat ng senior high school? At magkano ang gagasin kung gawin mandatory military service para sa lahat ng umabot 18 years old. Parehas yun na malagastos. So para sa tingin ko parehong malaki yung gagastusin doon pero mas malaki yung gastos doon sa mandatory military service sapagkat syempre madadagdagan yung budget para sa uniform at sa pasahod nitong mga sundalo na yan. Pati yung mga gagamitin syempre nila na service firearms and then yung gagamitin ng mga resources sa training. So sa tingin ko mas magiging magastos kapag mayroong mandatory military service na 2 years. Tuloy natin. walang politikahan. Sa palagay nyo, ano ang mas applicable para sa ating sitwasyon? Ang mandatory military service o ang mandatory ROTC para either sa high school or sa college students? Ilagay nyo lang sa comment section. Huwag kayong mag-away. Lahat kayo mga idea. Wala rin politikahan. Wala. Bahagyan tayo ng informasyon. At maganda naman ang magkakalagayan tayo
na hindi naman kailangan mamimersonan tayo sa ating mga kausap. Di ba? So ayan nga po, at kung nagustuhan nyo yung video na ito, ilalagay ko po yung original link ng video ni Scout Ranger Kabunok at mag-subscribe din po kayo sa kanya. Yan po yung kanyang mga social media account. So ito po yung kanyang mga social media account. Sa YouTube, Ranger Kabonski's Vlog. Then Harold Kabunok Shooting Channel. Then sa FB naman po ay Harold Kabunok. Tapos sa kanya pong FB page, Ranger Kabunski's Vlog. So dito na lamang po nagtatapos ang ating programa para sa hapon na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Bye-bye!